Namataan ang isang Benham Rice sa Pacific Ocean. Ang Benham Rice ay bahagi ng Pilipinas at pinaniniwalaang mayaman sa mineral deposits at langis. Ipinagtataka ng mga otoridad kung bakit naroon ang barko ng China gayong napakalayo na nito sa kanilang bansa. Bukod dyan, may mga nakita rin daw na mga barko ng China sa Recto o Reed Bank na bahagi naman ng ating EEZ o Exclusive Economic Zone. Live mula sa Quezon City, may report si Chino Gaston. Chino. Ma'am Jess, hindi pa nga natatapos ang problema ng mga claimant states at China dyan sa may West Philippine Sea. Ito naman, nakatanggap na tayo ng impormasyon na tila nanghihimasok na naman ng China dyan sa may Benham Rice, isa sa ating mga kinikilalang teritoryo sa Pacific Ocean. Noong May 2016, pinuntahan ng marine scientists mula sa BFAR, UP at Oceana ang Benham Rice sa silangang bahagi ng Pilipinas. Ang Benham Rice ay bahagi ng Pacific Ocean. Di tulad ng West Philippine Sea, walang kaagaw na bansa ang Pilipinas sa pag-angkin ng yamang dagat nito. Pero ilang buwan lang matapos nito, napansin daw ng Department of National Defense ang isang survey ship ng China sa Benham Rice. 3 buwan daw paikot-ikot ang barko mula Batanes hanggang Surigao sa Pacific Ocean. I have ordered the Navy that if they see this service ship this year, start to accost them and driving them away also from the eastern side of the Philippines. We remember that clearly is because that service ship had an accident inside ship when they were somewhere there in central, sa central Philippines, sa Pacific Ocean. What the ship did was to go to Surigao City, unloaded one patient, and left. Di masabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana kung ano talaga ang ginagawa ng Chinese survey ship sa Benham Rice. According to some, they're actually looking for a place for submarines. Submarines. Maybe they're submarines or other country submarines. Bukod sa Benham Rice, namataan din daw ang ilang Chinese survey ship sa Recto Bank sa West Philippine Sea. Ang Recto o Reed Bank na 85 miles lang ang layo mula sa Palawan ay bahagi ng ating Exclusive Economic Zone ayon sa International Arbitration Tribunal. Noong Disyembre pa raw isinumite ng DND ang report sa DFA para iprotesta sa China ang tila panghihimasok ng China sa ating EEZ at Continental Shelf. Ayon sa mga eksperto, dapat talagang iprotesta ang pagpasok ng China dito lalo't maaring seguridad ng bansa ang nalalagay sa alanganin. Most likely it's for military purposes kasi they're developing their blue water capability tapos they want to be able to operate in that area. And yung Pacific Seaboard ng Philippines is an ideal operating arena for their submarines. Pinapacheck pa raw ng DFA kung may natanggap silang mga report mula sa DND hinggil sa insidente. Hindi naman sumasagot sa tawag ang Chinese Embassy. Samantala, nagtalaga na ang Malacanang ng Acting Foreign Affairs Secretary, si Undersecretary Enrique Manalo. Ito'y matapos bigong makakuha ng Junior mula sa Commission on Appointments dahil sa issue ng kanyang citizenship. In the meantime, Yusek Manalo is an excellent transition man. Bago itinalagang acting DFA Secretary, si Manalo ay Undersecretary for Policy ng DFA at naging diplomat sa iba't ibang mga bansa. Bit of a surprise, but at any rate, there it was. So here I am. We will be continuing our present policy, and we will be, when we meet our counterparts, we will of course be talking to them and explaining our policy and hearing their views. So we will be continuing what we've been doing. Bilang acting DFA Secretary, si Manalo ang datayong chairman ng ASEAN Ministerial Meetings dahil Pilipinas ang host country ngayong taon. Sa isang Facebook post, sinabi ni Yasay na sa kabila ng kanyang mga pinagdadaanang pagsubok, ginampanan daw niya ang kanyang mga tungkulin ng matapat, maayos at marangal. Giit ni Yasay, hindi siya nagsinungaling sa Commission on Appointments sa mga isyong ibinato sa kanya ng anyay mga political detractor niya. Ipinasasa Diyos na lang daw niya ang lahat. Ma'am Jess, alam mo, wala namang nagsasabi talaga na yung China ay nag-aangkin na ng teritoryo dyan sa Benham Rice, no? Pero ayon dito sa ating mga eksperto, ang nakabahala daw ay yung mga features sa ilalim ng tubig na siyang bahagi ng Benham Rice.
So, ibig sabihin, para sa ating mga eksperto, ito'y palatandaan na matagal nang sinasurvey ng China ang lugar na yan, na-explore na nila siguro lugar. Bagamat hindi sinasabi kung ano ang kanilang natagpuan doon sa ilalim, whether meron bang mga mineral resources doon, meron bang langis, meron bang oil, o meron bang natural gas. No? At syempre, bukod pa ito sa commercial value ng mga mamahaling isda na matatagpuan doon sa lugar na yun. To give our viewers an idea, yung Benham Rice po, isipin nyo na lang, ito isang malaking isla na may mga bundok gaya ng Luzon, merong mga patag na mga lugar, meron ding mga valleys, meron ding matataas na lugar, no, gaya ng mga burol, no, or mga matataas na bundok. So isipin mo, nasa ilalim ito ng tubig, no, at yung mga features na yan na malapit sa mismong surface ng tubig, yan po ay napangalanan na, no? Dahil dyan namumugad yung mga isda at na-explore na ito ng China. Kaya nababahala nga ang ating mga eksperto dahil ibig sabihin, naikot na nga, natingnan na ito ng mga Chinese sa ilang taon na pagpunta nila dyan sa lugar na yan. Pero dapat din natin sabihin, Chino, no, na wala ho ito sa South China Sea. So hindi pwede nilang sabihin na bahagi ng kanilang kiniklaim kahit pa yung tinatawag nilang 9-dash line kasi napakalayo na ho nito. Nasa eastern portion po yan ng Pilipinas sa may nakaharap ho o bahagi na ng Pacific Ocean. Talagang wala talaga sa lugar kung ano man yung balak ng China dyan. No? Pero I understand, Chino, na itong Benham Rice was a proposed joint exploration site, no, ng private sector ito, hindi government initiated Yes. Ng ilang kumpanya ng Pilipinas. So kung hindi kaya ito bahagi itong pagpunta ng mga barkong dyan ng China, bahagi ito ng mga joint exploration na yan. Na-clarify ba yan ng mga tiga SND o ng mga tiga Department of National Defense natin or DFA, Chino? Yes, ma'am, the point na medyo naalarma itong Defense Department natin dahil dito sa balita na ito would signal or mean na walang paalam explicitly dito sa ating gobyerno na magkakaroon ng exploration or whether it's joint, whether may kasamang Pinoy doon sa sinasabing survey ship, no? Walang paalam, no? Dahil hindi alam ng ating Defense Department ang presensya dyan ng Chinese vessel, no? At nabanggit nga ni Secretary Lorenzana na nalaman na lang nila based on mga satellite photos and information na binigay ng mga kaibigan daw, no? Which, well, pwede nating isipin na it comes from the United States na siyang merong, siyempre may satellite imagery at may mga mamahaling equipment at high-tech na technology, no? Para ma-detect itong presensya ng mga kahit maliliit na barko dyan sa Benham Rice. Kung sa bagay, mahirap i-ignore ito kasi ganyan-ganyan din nag-umpisa. Yung mga ginawa ng China sa South China Sea, no? Before we knew it, nag-umpisa mga barko-barko lang nila, tapos nagkaroon ng structures, and then biglang may artificial islands na. So I suppose the DND is parang learning ito para sa kanila na hindi dapat ini-ignore itong mga ganitong palatandaan.
Pero ano ba, ang malaking tanong dyan, Chino, ano ngayon kung may ganyan? Anong gagawin ng ating gobyerno, di ba? Well, Ma'am Jess, nagsubmit nga ng report sa Department of Foreign Affairs itong Defense Department para ireklamo itong sinasabing presensya nga ng Chinese survey vessel dyan sa may Benham Rice. Pero aminado naman tayo, gaya sa West Philippine Sea, wala naman talaga tayong magagawa kundi idulog na lamang yung ating reklamo sa mga international courts, no? O lalo na dito sa mga may katungkulan o may kinalaman dito sa mga agawan ng teritoryo. Pero gusto rin natin i-point out, no, yung tulong ng United States. Pwede rin natin isipin to na medyo concerned din sila, no, dahil yung Benham Rice area, yung Pacific Ocean, medyo strategic yan, no, kung babalikan natin yung kasaysayan, no, dahil nung World War II, yung nag-iisang superpower mula sa Asia na nagtangkang i-challenge ang lakas ng Estados Unidos. At that time, it was Japan. No? Yung Pacific Ocean po, dyan ho sila nagtangkang magpalayag nitong napakalaking puwersa o armada papunta ng continental United States. No? Ibig sabihin, may balak talaga silang tumulak papunta sa United States para, well, ang tingin natin doon, parang sinasabi nga, to attack the ships and also baka mag-beachhead na rin sila doon. No? So, kung titingnan natin sa mapa, yung Pacific Ocean is the only thing that divides the United States and syempre, itong bahagi ng Asia.